Bakit daw ba lumalamig yung pinaka-liquid line o kung tawagin ko hot line? Yung maliit na tubo na papasok po dito sa ating evaporator. Katabi siya nung suction, yung malaking tubo. Yung suction, may lamig na konti. Pero yung maliit na tubo na liquid line niya, galing sa dryer o galing sa condenser, bakit daw ba lumalamig? Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa akin channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, gaya nung panimula, isang katanungan na naman to. Tips and tutorials ulit tayo sa car aircon mga ka-vloggers ha. Bakit daw ba lumalamig yung pinaka-liquid line o yung maliit na tubo papasok sa loob ng evaporator? Tatabi po yun ng suction, yung mga dapat malamig. Pero, ang nangyayari, yung suction halos hindi rin malamig, yung maliit na tubo, lumalamig. So, ang nangyayari, pareho silang malamig. Bakit daw ba nangyayari mga ka-vloggers? Mga ka-vloggers, ganito kasi yan. Simple lang naman halos yan. Hindi rin naman simple. Medyo mahirap din pag ginagawa na. So, ganito. Misa kasi mga ka-vloggers, kaya nagkakaroon ng paglamig yung liquid line na yan, yung maliit na tubo. Kadalasan yan, pagka yung receiver dryer, medyo masama na. Medyo sakal na. Sa madali salita, marumi na. So, pagtakbo ng refrigerant mula sa condenser, pagdaan niya rito sa receiver dryer, ipit na po, sakal na siya. Nagiging kalamo, expansion valve na siya. So, lalamig ngayon, yung tubong yan, yung liquid line na yan. Minsan naman, nangyayari pa nga, lalo kung matatanggal na ninyo yung receiver dryer, umaalog pa nga yan. So, may mga pangyayari na butas na, yung kanyang mga umiipit doon na parang kalamo filter, nakakalusot na po yung mga desiccant. So, paglabas ng desiccant, aalog na yung loob nun, maluwag na. Kadalasan niya, hindi talaga aalog yan, siksik yan eh. Pero once nagkaroon na space, lalabas na po yung desiccant, kala mo munggong kulay puti yun. Pero pagka gamit na yung aircon, kulay brown na yan, no? Dark brown, ganyan, depende sa dumi. Pupunta na po yung papunta expansion valve. So, pagpasok po niya doon, sasarado siya, may ipon doon sa maliit na tubong yan, 560 na tubo o 38. Yung mga sinaunang aircon, 3.8 po ang tubong yan. Ngayon, 5.16 na lang yan. May ipon. Minsan, punong-puno ng desiccant na yan. So, hirap ang compressor pag nangyari yun. Bumobomba siya, pumapump siya. Pero yung dadaanan niya, sarado. Doon, isa sa mga sumisira ng compressor. Tapos, lalamig talaga yung tubong yan. Dahil barado na nga eh. Malamig. Akala ninyo, kulang lang sa refrigerant kasi isa pang dahilan kung bakit minsan nagkakaroon ng ganyan dahil kulang sa refrigerant at pagkapuno na nangyari lang na naitutulak ng refrigerant, nakakadaan siya dito sa ating receiver dryer kaya umu-okay pa. Pero ang talagang source lahat nun, ang pinanggagalingan ng problema, masama na po yung receiver dryer dahil kahit kulang sa mga local na kotseng ganyan, Japanese, kahit na ano, kahit kulang sa refrigerant, hindi dapat lalamig pa yon. Lumalamig lang talaga yung liquid line na yan kapag masama na ang receiver dryer. O barado na siya doon. O talagang hindi na makadaan ng refrigerant. So nasasakal. Or lumabas na nga yung laman yung desiccant papunta dito sa evaporator. So receiver dryer pa rin ang salarin doon mga ka-vloggers. Hindi expansion valve. Pero yung iba, nagtitipid, lumalamig-lamig pa yan, susubukang kargahan, iinit talaga ng konti yan. Pero yung talagang masamang receiver dryer, wala. Mag-iipon lang dito sa may condenser at isang puputok pa yung discharge hose galing sa compressor. Dahil sa sarado na ngayon pupuntahan niya. Yun, nasa talagang pagtitingin ng mga marurunong na technician yan.
Minsan, pag nakarga ng konti, gaganda yan, lalamig pa. Pero, kaya naging dahilan nun paglamig nun, dahil kulang ng refrigerant nga, pero dahil medyo sakal na po ang dryer. Kung mapapalitan ng dryer sana, mas lalong mainam bago kargahan, mga ka-vloggers. So, sana nasagot ko yung katanungan ninyo. So, ano pa po ba sasabihin ko, mga ka-vloggers? Gaya po ng dati. Basta may katanungan, tanong lang po ninyo at may oras tayo sasagutin natin. Gagawin pa natin vlog. Gagawa ng maraming mga vlog na ganito. Gaya nga nasabi ko, napansin ko mas gusto ninyo yung mga tutorials at request ninyo puro tutorials, tips dahil doon kayo natututo, hindi yung kakapanood. Minsan, pag may ginagawang ganyan, sige, pero mas more natuturuan ko kayo para lalo kayong gumaling sa paggawa ng car aircon at may kaalaman ang mga car owners, no? Ano pa po ba sasabihin ko, mga ka-vloggers? Gaya ng dati, eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam, mga ka-vloggers. Ingat po kayo.